Ayan, good morning. Mapagpalang umaga sa lahat. Nandito pa kami sa Puerto Galera. Hindi pa kami nakauwi dahil alas 3 pala ang last trip ng barko. At kami po ay natapos sa aming ginagawa. Mga alas 2 na yata. No, alas 4 na kami natapos pala kahapon. Kahapon nag-ikot kami with Brother Mark, Pastor JP and Brother Jericho. Ginawa namin kahapon is nag-pray kami kung sinong ipapadala ng Diyos na tricycle driver na may pamilya, mayroong mga pangangailangan at mayroong mga yun nga, may mga anak, and then happen perfectly. Napakasarap lang ng ginawa ni Lord because wala sa plano. But kahapon nag-devotion ako ng umaga. Nabanggit ko na yun sa devotion na yun yung mangyayari, and then wala akong sinabihan ni even Brother Mark, di ko sinabi sa kanya. But so amazing kasi siya mismo ang nag-declare na gagawin yun, and we are blessed. Tulad ng palaging sinasabi natin, ang plano ng Diyos ang siyang mangyayari, ang siyang matutupad, no, sa buhay natin. And that's the reason why napakasaya namin, because ang pinaka goal, ginamit lang ni Lord si Brother Mike for that matter, kasi nga nag prepare siya ng groceries, ng bigas at ng cash assistance doon sa subject, no, na pangalanan natin si Brother J, no. Ayan, so end of the day, very worth it yung effort. I know, pagpalain ni Lord yung kapatid natin sa lahat ng kanyang gagawin, kasi nga meron siyang pusong gano'n, meron siyang pusong multi-purpose yung palagi niyang ginagawa. Yung akala mo naglalaro lang siya, yung akala mo nangungulit lang siya, nagkukulitan lang, but he always has the purpose, no. May palagi siyang purpose, kapatid natin, sa lahat ng ginagawa niya. Kaya kahapon ang pinaka main goal ni Brother Mark is ibigay namin ang pinakamagandang regalo, no? Ang pagtanggap sa Panginoong Hesus, no? He did all of those things, groceries, I guess mga nakita ko sa receipt na sulyapan ko yung receipt, more than 6,000 na groceries. Tapos basta ang dami, hindi ko nababanggitin isa-isa, marami siya. But relatively speaking, namangha ako, na-amaze ako, because this is a kind of ministry na sigurado ako only few ang gumagawa. Ngayon nandito pa ako sa dagat, no. Ayan, so bago natin pag-usapan yung Word of God ngayon na binigay ni Lord sa atin, ipakita ko muna sa inyo yung view. Ayan, nandito ako ngayon sa kubo sa taas, sa may dagat. Blessing lang to lahat, grabe si Lord. Ayun yung dalawang yati, ayan o. Ayan, yan yung sinakyan namin. Ganda. Ayan. Yan yung sinakyan namin ng libre. Ayan. So, ayan yung
view ng resort, may pool, ayan. Anyway, so here we go. Ang ibig ko lang naman sabihin, pinakita ko lang sa inyo kasi gusto ko lang ma-appreciate din ninyo kung paano ang Diyos gumalaw sa buhay natin, kung paano ang Diyos mag-bless sa buhay natin nang hindi natin inaasahan. So again, ang pagpunta namin dito is a blessing. Wala kaming ako particularly walang laman yung wallet ko pero nakapunta ako dito ng libre, na-enjoy ko lahat ng masasarap na pagkain ng libre. Very first time in my entire life, no, in my existence, sumakay ako ng yate ng libre. But all of those things are just favored from the Lord, no. So kaya sa umagang ito, let me just remind you some short motivational verse, no, dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 7. Sinabi dito, so then neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the increase. Ayan. So ang ibig lang naman sabihin ng Diyos is marami tayong ginagawa sa buhay natin. Nagtatanim, the very best example is nagtatanim, nagdidilig. Yun ang mga ginagawa sa buhay natin. In other words, marami tayong efforts came from us. Ang effort ay nanggagaling sa tao. Ang effort ay nanggagaling sa ating sariling pagpasya at sa ating sariling pagpili. Pero wag nating kakalimutan na sa mga effort na yan, ang Diyos po ang nagpapala. Ang Diyos po ang nagpapatubo at nagpapalago. So I believe lahat ng gagawin natin sa Panginoon, kahit ano man yan, kahit maliit man na effort, kahit malaki man na effort, as long as yan po ay nagluwalhati sa pangalan ng Panginoon, nagluwalhati sa kapurihan ng Panginoon, nagtataas ng pangalan ng Diyos, yan po ay papalaguin ng Diyos, yan po ay i-increase ng Diyos sa tamang panahon, at lahat po yan ay hindi po masasayang kasi ang Diyos po ang siyang patuloy na nagbibigay ng pagpapala at biyaya sa mga effort na yan, no? So huwag nating kalimutan at huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag kang tumigil sa paggawa ng mga bagay na walang ibang layunin kundi itinataas lamang ang pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, unti-unti ko siyang naunawaan. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi po siya pressure. Hindi po siya dapat naging pressure sa ating buhay. Dapat po ang paglilingkod sa Panginoon ay naging blessing, no, sa buhay natin. No, na hindi po lahat nabigyan ng pagkakataon, hindi po lahat binigyan ng pagkakataon at nagkaroon ng pagkakataon upang paglingkuran ng Panginoon. Kaya just do the things na tingin mo masaya ka. Just do the things na tingin mo nag-grow ka, nag-i-improve ka. But do not forget na sa lahat ng ginagawa mo, sa lahat ng gagawin mo, at sa lahat ng nanaisin mo, wag mong kalimutan na ang Diyos palagi ang maitaas at mapapurihan. Hindi po tayo. Na I believe marami pang gagawin ng Diyos sa buhay natin, sa ating paglilingkod. Kaya kung ikaw man ay nagtatanim at nagdidilig, patuloy mo yan. Kung ikaw man ay gumagawa ng kahit anong mga bagay sa buhay mo, pagpatuloy mo yan. Bottom line is, wag mong kalimutan na lahat ng iyong ginagawa ay para dapat sa kapurihan ng ating Panginoong Hesus. Kaya yung word na sana all, mapasana all ka na lang kasi
yung kasiyahan na nangyayari ng kapatid nating si Jay kahapon. Pero again, ulitin ko, hindi ko ina-advise yung paggamit ng word na sana all. It's because it is just an informal word, an informal truth, no, sa isang salitang jealousy at envy. Tama ba yun? Pronunciation ko yata yung mali. Anyway, so hindi ko masyadong ginagamit ang salitang ang word na sana all kasi parang form lang siya ng jealousy, no? Like kaingitan, parang gano'n. But of course, mapa-express ka ng gano'n is because the Lord is really blessing people. The Lord is really blessing those people who believe and who trust the Lord in all process, in all things. Maybe not na siguro masabi mo sa kaibigan mo, bless siya, marami siyang material na bagay, kompleto ang kanyang buhay. Don't say the word sana all. Purihin mo ang Panginoon dahil siya na pinagpala ng Diyos, inalaw ng Diyos na makilala mo, maging kaibigan mo. Just say the word, my time has not yet come. Mas maganda yun. Ang aking panahon ay parating pa lang. Hindi pa dumating pero parating pa lang, no? So they are blessed because this may be their time. They are honored. They receive everything. They have the good life. They have the perfect life as per worldly eyes can see, because maybe this is their time. Me, myself, I will say, Lord, thank you for using them. Thank you for blessing them. Because in this very time, sila po ang ginamit mo para sa iyong kaluwalhatian. My time has not yet come. Parating pa lang, no? Kaya sa umagang ito, I am thankful because hindi naman dapat natatapos ang pagtatanim. Planting is continuously, no? Ang pagtatanim, ang pag-i-exert ng effort, ang paggawa para sa kaluwalhatian, para sa kingdom ng Diyos ay continuously, patuloy dapat. Hindi siya humihinto at hindi siya tumitigil, knowing na ang Diyos po ang magpapatubo, ang Diyos ang magpapalago, at ang Diyos ang siyang magbibigay biyaya sa lahat ng ating ginawa para sa kanyang kapurihan. Let me pray for you. Let me ask the Lord for blessing, no, sa bawat isa. Lord, thank you for today. Maraming salamat at ikaw po, Panginoon, ang naitaas sa bawat buhay at sa lahat ng aming ginagawa. Ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy, Panginoon, na maluwalhati. Continue to bless the people, Lord, na nangangarap palagi na mapapurihan ka at maitaas ka sa kanilang buhay. Bless Brother Mark, Lord God, kanyang buhay na ginagamit para sa iyo, kanyang buhay na naglilingkod para sa iyo. Punuin mo pa, Panginoon, ang saro ng pagpapala sa kanyang buhay. Punuin mo pa, Panginoon, ang mga pabor na galing sa iyo sa kanyang buhay. Sa buong team ng kanyang mga businesses, Lord God, ingatan mo at pagpalain mo, Panginoon. Sa Beaulift, sa Canada, maging, Panginoon, sa My PH Property, Lord God. Lord, itong lahat ng ito, pangarap niyang maglingkod sa iyo. Pangarap niyang maitaas ang iyong pangalan. Pagpalain mo maging ang aming mga pastor, Pastor Ferdy Ventura, kanyang may bahay, Ate Joy, at ang buong CHAM leadership, Lord God. Ate Ning Barce, Pastor Rico Cuevas, Lord God. Ingatan mo sila, maging si Pastor Rewel, Lord God, Perez. Ibigay mo, Panginoon, ang bagong oportunidad, bagong paalala na hindi kami dapat tumigil sa paggawa ng mabuti. Hindi
Hindi kami dapat tumigil sa pagtatanim at pagdidilig dahil ikaw po, Panginoon, ang siyang magpapatubo nito. Mga pastor ng COH, ingatan mo, pagpalain mo ang bawat isa. Hayaan mo kaming lumago at mas lumalim pa sa aming paglilingkod sa iyo. Bless, Lord God, your people. And even I pray for this place, Lord God. This Dolphin Bay, Lord God. Kasama ang may-ari, Lord God. I pray for Ma'am Clarice, Lord. I pray for your daughter, Father God. He is a good person. He is a good friend. But I pray na makakilala din siya sa iyo, Panginoon. Kung hindi man sa pamamagitan namin, magpadala ka, Panginoon, ng iyong lingkod. Nagagamitin mo. But we are more than willing kung kami ang iyong gamitin, Panginoon. I pray for the salvation of the entire family in the name of Jesus. I pray for the salvation, Lord God, na silang lahat, Panginoon, kasama ng mga tao dito makakilala sa iyo, Lord God. You set the appointed time. Ibigay mo, Panginoon, ang tamang panahon para sa kanila na makilala ka rin nila, Lord. My prayer is, hawakan mo sila, ingatan mo sila, at tawagin mo sila para sa iyong gawain. Protect Clarice and her daughter, Father God. Ingatan mo silang mag-ina, maging ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Hayaan mo, Lord, na itong lugar na ito na naging pagpapala sa amin ay magkaroon din ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong grasya, ng iyong banal na presensya. Bless this place, Lord God. Bless this place, Lord God. I pray for blessing in this place. I pray, Father God, for all favors in this place, Lord. In the name of Jesus. Lord, salvation will come in this place. Salvation will come in this place. In Jesus' name. Thank you for their lives. Maraming salamat sa kanilang buhay. Tawagin mo sila, ingatan mo sila, at iligtas mo sila, Panginoon. Dahil alam namin na ikaw po ang kaligtasan at ikaw lamang, Panginoon, ang makapagbabago ng puso, ng isipan at ng buhay ng tao. Kaya dalangin ko, Lord God, ibuhos mo ang iyong pagpapala at kaligtasan sa buong pamilya nila Ma'am Clarice, Lord God. At maraming salamat at naging bahagi kami sa iyong pagpapala sa kanilang buhay. Continue to bless, continue to take care of everything, Lord. Maging sa aming pag-uwi ngayon, gawin mo rin pagpapala ang aming buhay sa lahat ng mga tao na aming makakasalubong, na aming makasalamuha at aming makakausap. Lord, handa kami sa paggawa ng mga bagay na gusto mong gawin namin para sa iyong kaluwalhatian. Pagpalain mo kami, pagpalain mo ang bawat isa, maging ang aking mga kapatiran na nangailangan ng iyong pabor, Panginoon. Ibuhos mo ang mga pabor sa kanila. Ingatan mo sila. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Panginoon Jesus. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, at itinataas ka namin sa iyong kabutihan, sa iyong kaluwalhatian, at sa iyong banal na presensya na palagi namin kasama magpakailanman. Sa iyo lamang ang pagsamba sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. 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 Good morning. Ready na rin kami kasi uuwi na kami maya-maya. May gagawin pa ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kaya itong lugar na to I declare magkaroon to ng pagkilala sa Diyos. Itong lugar na to I declare na magkaroon to ng pagkakataon na makilala ang Diyos
at tanggapin ang kaligtasan mula sa Kanya. In Jesus' name. Ayan. God bless you. And may this day be a wonderful day and a blessing to all of us. Thank you.